Ang Philippine fast food chain na Jollibee Foods ay mamumuhunan ng hanggang 342 million US dollars para magbukas ng humigit kumulang na 600 bagong tindahan ngayong taon. Nagbukas ang kumpanya ng 542 na tindahan noong nakaraang taon. Ang pamumuhunan sa taong ito ay inaasahang tataas ang pandaigdigang presensya ng Jollibee sa mahigit 7,000 lokasyon, ayon sa ulat ng Forbes. Samantala, dalawang grupo ng advokasya, ang Asian Migrants Coordinating Body at Hong Kong Federation of Asian Domestic Workers Unions, ay humiling kumakailan sa Hong Kong government na taasan ang minimum na sahod para sa mga dayuhang domestic helper sa karatig na SAR mula sa kasalukuyang 4,730 Hong Kong dollars hanggang 6,016 Hong Kong dollars at 6,228 Hong Kong dollars ayon sa pagkakabanggit. Itinuro ng dalawang grupo na ang gayong pagtaas ay magiging makatuwiran dahil sa pagtaas ng mga gastos sa pamumuhay sa isa sa mga pinakamahal na lungsod sa mundo. Hindi tulad ng Macau, ang mga dayuhang kasambahay sa Hong Kong ay dapat tumira sa mga tahanan ng kanilang mga amo na ang kanilang mga gastos ay pangunahing nagaganap sa kanilang isang beses sa isang linggong araw na pahinga. At isang 24 na anyos na nurse na nagngangalang Julia Duenas na nakatira sa Chatham, Kent, Ontario ang nanalo sa Miss Philippines Canada 2023 pageant noong nakaraang buwan. Ang ama ni Duenas ay nagmula sa Lucena, ang kabisera ng lalawigan ng Quezon, habang ang kanyang ina ay mula sa Northern Mindanao City ng Cagayan de Oro. Lumipat ang pamilya ni Duenas sa Canada noong 2008 ayon sa ilang ulat sa media. At nanalo ang Pilipinas ng 2 major awards sa ASEAN International Film Festival and Awards o AIFFA 2023 kamakailan. Si Max Eigenman ay nanalo ng Best Actress para sa kanyang papel sa 2022 film na Cargo, habang ang filmmaker na si Carlo Obispo ay nag-uwi ng Best Director Award para sa 2022 film na A Baseball Player.